Mr. Johnny Manlolo, itong kulay pula, gas-gas ng barko na bumangga sa inyo. Opo, sir. Ang nasure ko lang po, kaya po nasabi namin pula, may naiwan pong bakat doon sa bangka namin, sir. Na kulay pula. Yung pulang naiwan na bakat, ay pareho niyan? Kapares po, sir. Meron naman po silang, sir, yung radar po, sir, di ba? Dapat po, malayo pa po, sir. Natitrace na po nila, sir, kung may babanggaan po sila o wala, sir, eh. Nakita ko po talaga nung insaktong tumama po siya sa amin. Tapos po, yun, bigla lang po kami tumaob. Nalaglag na po kami lahat sa tubig. Hindi na po alam kung anong sumunod nangyari at kanya-kanya lang po kaming languyan. Kinakatok ko po yung bangka namin kung may tao po ba sa loob. Mga nakailang katok po ako sa bangka, may sumagot po na isa. Yan po nga po yung kasama ko, si Mandy. Yun nga po, nakalabas siya. Bago sumunod po, lumutang po yung isa na naming kasama na matanda. Yun po yung patay na. Yung kapitan at yung pamangkin niya po, hindi na po nakalabas dun sa alim. Hindi na po namin nagawang sisirin dahil mahina na po kami. Approximately, as you can see in the presentation, the incident happened at 90 nautical miles west of Agno, Pangasinan. And to the right is shown the MV Berin, how it is being allied by vessel of interest. So ito yung mga barkong gumagalaw? Yes, sir, Okay. during the time, October 2, 4:20 in the morning. As you can see, Pacific Ana and the location of the fishing boat Dirin really passed through its location. Yun po yun din. Yung FB Dirin po yung FFB location na may yellow kulay na marker, sir, at the top. So dumadaan si Ana, nandun Yes. din si Dukhan, pero si Ana Yes, sir. yung eksakto. Yes, sir. FB during that time is only moored at the designated payaw. So, So, hindi siya gumagalaw, sir. Speed niya 13.5 knots. Pakibalik ko niya. Huwag mo nang galawin na technical. Ayan. So 13.5 knots si Ana. Can you play that again? Yan na yung Yes, sir. impact. Yes, sir. Impact, may time dyan nakalagay kung anong exact. Yes, sir. Yung sa upper left portion, sir, nakalagay dyan yung UTC 2040. This is a universal time. And of course, ang Philippines is around +8 sa time zone niya. So, we used for the Philippine Standard Time to papasok siya ng 442. Correct? 442. AM, madaling araw. AM, sir. Madaling araw po yan, sir. This has been established through the use of this We'd like to emphasize, sir, that through cross-referencing, we used two types of technology for monitoring. We have the maritime traffic, and then the second one is C-Vision. So all of this type of monitoring system coincide with this kind of presentation. matanong ko lang, bakit yung si Dukhan sa Kalin Island and then yun nasa taas, meron pa Universal Challenger, yun nandun sa taas ni Pacific Ana. Makikita natin dito, and as we go, si Wisdom Glory nasa baba, makikita natin as we go to the second item of this hearing, yung sea lanes. Oh, kung saan na dumadaan itong mga to. 1, 2, 3, 4. Tama ba yun? Tapos tumakbo pa to si Hellas Nemesis. Dito naman saan galing to. Nakita sa kaliwa, di ba? Yes, sir. Bara-bara na, parang ano na to? Parang swerving na yan sa EDSA. Yung tingin dito. So go ahead, sir. Go ahead. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I would like just to make some other presentation to make it clear the distances of these vessels approximate to the collision area. Next slide, please. So this is the vessel of interest, although it's not yet conclusive, but based on the cross-referencing and the testimony extracted from those survivors. So ito yung pinaka-most highly probable vessel of interest. Can you stop there, Admiral? Yes, sir. Mr. Johnny Manlolo, tingnan mo yung larawan ng barko doon sa pula. Nakikita mo sa harap mo, di ba? Yan ba yung nakita mo nang bumangga sa inyo? Hindi ko po ma-sure, sir, dahil madilim po ang panahon, sir, eh. Ang na-sure ko lang po,
Kaya po nasabi namin pula, may naiwan pong bakat doon sa bangka namin, sir. Na kulay pula. Yung pulang naiwan na bakat, pareho niyan? Kapares po, sir. Mo nalaman parehas. Marami po kami nakakita. Marami kayo nakakita. Pero nung padating na sa'yo, yung tatama na, hindi mo masyado madilim. Hindi, madilim po, sir, eh. Pero halos ganyan kalaki? Opo, sir. Mas mataas pa po sa bangka namin, sir, eh. Nakatingala po ako nun, sir, eh. Lagpas pa po sa ako namin, sir. Okay, sige. Go ahead. Salamat, Mr. Johnny. Thank you, Mr. Chair. So, with this highly probable vessel of interest during the collision incident or allision incident, we have traced the name of the vessel is crude oil tanker MT Pacific Ana. It has flag state is Marshall Islands or the country of registry. IMO number, call sign. The length is, medyo malaki to, Mr. Chair, 250 meters and beam 44 meter. And the speed during the time is 13 knots and the course taken from Incheon, South Korea going to Singapore is around 199.7 degrees. And its port of destination is Singapore. Next slide, please. So these are the list of casualties and surviving crew of FB Dirin. And of course, we paid due respect to these three poor fishermen died at sea, Mr. Dexter Laudentia, the boat captain and master, Mr. Romeo Mexico, the boat crew, and Mr. Benedicto Olandria, boat crew. All of them are from Subic, Zambales. And the 11 surviving crew members as listed. I believe most of them are here now present. With the request of the flag state Marshall Islands, they are requesting to identify also those vessels transiting during the time and date of the collision around 15 nautical miles radius to identify also those passing vessels. So ito yung mga na-take note po namin, mga passing vessels at that time. So as we can establish which vessel is the most proximate and the highly probable vessel of interest. So as you can see in the presentation, sir, the collision area where MT Pacific Ana has been positioned. With reference to this collision incident area, you can see the most proximate among the passing vessel is MB Dukhan, which is around 9.5 nautical miles. Pag sinasabi po natin 9.5 nautical miles, Mr. Chair, by using our eyesight, medyo mahirap na ma-identify po, napakalayo. Yun ang pinakamalapit sa incident area. And others, I think it's so far, quite far. Dukhan yung pinaka... Dukhan yung pinakamalapit after Pacific Ana. But Dukhan ba color red din? No, sir. It's a blue color. Yung sunod na red is Maranmira. Mira is around 19.8 nautical miles. Napakalayo po yung Mr. Chair. Challenger, Universal Challenger. It's around 20.6 nautical miles. Again, it's too far. So wala nang red. Yun na lang ang red. Wala na po, Mr. Chair. So, chances of probability si Pacific Ana na talaga. Yes, sir. As what we have collected. Go ahead. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Next slide, please. So this is the scuff marks, as of course initially being relayed to us by Mr. Johnny about his personal account of the allision incident, that he was very sure that scuff marks coming from that foreign vessel, red color, was able to stretch out of this hull of their vessel, of their fishing boat. So na-discover na to ngayon, Mr. Chair, again, and refloated and now in towing operations. So, matanong ko si Johnny, Mr. Johnny Manlolo, itong kulay pula, gas-gas ng barko na bumangga sa inyo. Opo, sir. Hindi naman yan yung primer ng vapor ninyo. Hindi po, sir. Kasi pag may primer, pag nagas-gas, lalabas yung primer. Hindi primer yan. Hindi po. Ano ba ang primer nyo? Anong kulay? Hindi mo alam. Yung one lang po yun, sir. Epoxy po, sir. Bago kulay blue na po yung pintura namin. Pinatungan na ng pintura. Marine paint. Yan na yung kulay blue. So itong pula, ito ay galing doon sa barko na bumangga sa inyo. Opo, sir. So kulay pula din. Opo. Hindi naman kalawang yan kasi kahoy kayo, di ba? Hindi kayo steel, hull. Okay. These are the monitoring of suspected vessel, a vessel of interest from the port of origin in South Korea. It departed last 27 September.
And of course, the actual time of arrival supposedly is October 5 in Singapore. Then after that, she proceeded to Sungai, Malaysia on October 8. And eventually went to Kidorong, Myanmar. Next slide, please. So meaning to say, Mr. Chair, we are continuously monitoring the movement of this highly probable vessel of interests. Ayo na siya. Nasa ano na siya ngayon? Nasa Myanmar. Yes, Mr. Chair. I believe the present location right now in Malaysia? Malaysia. So meaning to say, we can really, at this moment, a real time, malalaman po natin ang present location niya, Mr. Chair. Matanong ko si Johnny Manlolo. Noong nangyari yung banggaan, nasaan kayo no? Nasaan kayo? Nandun ka sa mga maliliit na bangka o naiwan ka dun sa Dirin? Nasaan kayo noon? At sino yung mga kasama mo? Pwede bang ikwento mo ulit ito? Alam kong na-interview ka na ng mga telebisyon, pero para maliwanag uli, ma-refresh yung memory namin dito. Yung alas 3 po ng madaling araw, sir, binaba po yung mga service namin pong 8. Pagkatapos po ng pagbaba ng service na 8, Lapit-lapit. Pakitulong, Paige. pagkatapos po may baba yung 8 service, sir, kami na lang po 6 yung naiwan sa motherboard po. Pagkatapos po, yun nga po, nanghuli na po kami ng pamain para pamain sa isda. Mga alas 4 po ng umaga, bigla pong dumating nga po yung tribunal. Kayo lagi yung naiiwan. Yung talagang routine nyo. Kayo yung maiiwan. Yung mga ibang kasamahan nyo, sila yung pumapalayo pa, pumapalaot pa, yung dala yung maliliit na bangka. Opo, sir. So, anong ginagawa nyo noon? Nanghuli po ng pain, sir. Pain. Opo. Okay. Yung umulan nga po ng malakas, sir, pumasok po yung mga kasama ko sa loob, sir, ng bangka. Tatlo lang kayo, di ba? Tatlo lang. 6 po. Anim. Sige. O, 6. Pag uulan po ng malakas, pumasok po yung dalawa kong kasama, sir, sa loob. Yung iba po kasi, may nagluluto po yung isa, sir, yung iba nagkakape dun sa loob po, sir. Pagkatapos po, yung mahaba po yung ulan, mga 4:20 AM na po. Doon na po kami, sir, na salpok ng barko, sir. Ikaw kayo sa loob o paano? Maliwanag ba? O Sa baka- labas po, sir, may ilaw po kami. Anong ilaw nyo? Gasa o ano? Yung kan po, sir, yung bumbilya po, LED. LED. Para solar, 7 watts, ganon. 7 watts po, sir, opo. Oh, ilan ang ilaw? 3 po, sir, yung gumagana nung time. Maliwanag naman. Opo, sir. So palagay mo, sa ilaw ninyo, naulan, hanggang saan kayo makikita? Nung binangga ba kayo, naulan? Wala na pong ulan, sir. Wala nung na. mga- Wala nang ulan noon. Wala na po. Hanggang saan kayo makikita? Hindi ko po matansya, sir, dahil mahirap naman po magtansya pag... Di ba, yung mga maliliit na bangka, lumalayo, yun sila yung nangingisda. Hindi ka ba nakaranas na ikaw ay sakay din sa maliit na bangka? Pag malakas po ang ulan, sir, halos hindi ko po makita, sir, ang bangka, sir, pag malakas po talagang ulan doon sa tapat niyo po. Hindi, pero ito ka mo, wala nang ulan. Opo, sir. Kung bumangga sa inyo. So, kung nakaranas ka na ba na ikaw naman yung hindi naiwan, ikaw yung kasama doon sa 8 bangkang maliliit, ikaw yung lumayo? Opo, sir. So, anong tingin mo sa malayo? Nakikita ba si FBD rin? Opo, Pag sir. may ilaw? Makikita po. Ganong kalayo yon pag nakita mo? Mga tansya ko Sinipat po, mo. sir, kahit mga 4 miles po, kita po yung bangka, sir. 4 miles 4 kita. miles to 5. Yung Ganyan. malakas yung ilaw ninyo. Opo. Oho. Tapos, yung nagluluto naman, ano ba yung lutuan doon? Nandun po sa loob yung luto namin, sir. Sa loob. Gasol. Opo, sir. Gasol. So, kita kayo. Yung bumangga sa inyo, kita mo rin? Hindi po, sir. Dahil nung time na po na yun, sir, nagtatago nga po kami, sir, dahil umuulan. Isaktong labas ko lang po, sir. Nandyan na po agad yung barko. Nandyan po agad yung barko. Nabulaga ka. Opo. Harap mo na yung dambuhalang barko. Opo, sir. Hindi mo na nakita yung ilaw nila. Opo. Pero sa iyong palagay, dahil ikaw ay nagsumasakay din sa maliit na bangka na nangingisda, yung sa 8, 4 miles ang sabi mo? Opo, sir. 4 miles. So itong si dambuhalang barko, baka hindi lang 4 miles kasi Opo, sir. Mataas po sila, mataas sir. siya. Opo. Overlooking siya sa inyo. So baka mahigit doble pa, kita na kayo at baka may May- mga gamit yon. Meron naman po silang, sir, yung radar po, sir, di ba? Dapat po, malayo pa po, sir. Natitrace na po nila, sir, kung may babanggaan po sila o wala, sir, eh. Ng Coast Guard bago kumain ng Coast Guard. Sorry po.
Pag yung in good weather or bad weather, yung malayo pa yung malalaking barko na complete yung navigational equipment, merong mga Garmin, kung ano-ano. Kita ba yung maliliit na mga vessels, mga bangka, gaya nitong, yung Diren ba ho? Ganun kahaba? Ganun kalaki? Almost, it is almost 60 gross tons, sir. At may kahabaan siya. Ganun kahaba po? Pa-check ko lang particulars. Please. Ilang meters po yon? 24 meters po, sir. 4 meters. So may ilaw siya, pero madidetect ba ho ni Pacifica Ana? Yung Pacific Ana, yung maliliit na bangka sa may kalayuan, 10 nautical miles, 10 miles. Definitely, sir, kami po ni Vice Admiral Punsalan, being a former skipper of Coast Guard ships, we are equipped with a radar. So sa mga ganyang layo po, sir, nadidetect po siya, sir. Kita niya kung nakita niya si Dirin, yung mga maliliit na walo, kita rin nila? Medyo may kahirapan yung maliliit, but the mother boat, kitang-kita po yun sa radar po, sir. So si motherboat, gumagalaw o hindi, kita yun. Opo, sir. Admiral Punsalan? Thank you very much, sir. May I quickly supplement? Yes, yes. Bukod lang po sa equipment for radars para ma-detect, meron pong lookouts po yan. Supposedly, they have lookouts and they use binoculars para they can spot as they go along their voyage. So sa aeroplano, ito yung BFR. BFR, di ba? Yung visual, kita mo na. Yes, sir. Pero ito talaga, sir, part ng bridge team po yan, sir, yung mga lookouts. Kahit ho, ito madaling araw, madilim pa ho yan. Part po ng bridge team yan, sir. So dapat nandoon sa labas, naka-binoculars. So dapat nakita si Dirin. Yun ang sinasabi nyo? Yes, sir. May nakita ka, wala ka na pala nakita. Yung mga kasamahan mo doon, may nakita. Sino pa ba yung iba nandoon sa yung witness? Mr. Bautista? Wala pa akong nakita, sir. Ikaw yung nagkakape? Saan ka ba? Ikaw yung nagluluto? Katabi ng nagluluto, sir.